So ayan guys, update lang sa aming life. Life sa aming bagong buhay, bagong address dito sa Japan. Ayan, with my wife and Jin Sensei. Itong mga nakaraang araw ay sobrang busy guys. Sobrang busy, sobrang sakit ng katawan namin. Ngayon, sobrang sakit ng katawan namin dahil sobrang dami naming mga binuhat. So ang hirap maglipat ng mga gamit. Although hindi naman siya ganun kalayo, mga siguro 10 minutes away yung aming bagong tinitirahan. Kami din mismo yung nag-drive ng truck. Nag-arkela kami ng truck para makapag-hikoshi, makapag-move ng mga gamit sa bagong titirahan namin. Siguro ilan na kami. Thank you kay Andre dahil siya talaga yung sobrang from 7 AM hanggang gabi nagbubuhat kami. Naglipat kami ng gamit niyan. Si Jin Sensei, ako, si Mao, si Stephen, tapos si Andre. And kay tita din. Doon sa mama ni Jin Sensei. Sobrang effort. Sila kambal. Ayan, so mamaya papakita namin sa inyo yung aming bagong tinitirahan. Pero syempre magulo pa din. And yun nga, sobrang dami ng gamit na kailangan namin ilabas. Gulat kami dahil hindi namin nakalain. Nakaipon kami ng ganong kadaming gamit sa dati namin tinitirahan. Sobrang daming, ano nga ba yun? Kami lang. Wait lang, ba't ganun? Sobrang itim ko dyan. Kung madilim lang yung phone mo. Hindi, may itim ka talaga. Sobrang dark ko. Hindi, joke. Bakit nga ba? Sobrang itim ko, bakit ganun? Totoo ba? Didikit mo. Kita mo yung mukha ko sunog. Huwag mo i-upload dyan ha. Ayun, nakikita yung mukha ng ibang tao. Ang itim. Dapat, nangitim din kaya ako doon. Napakainit. Yung mga tao lumalabas sa yung video. Ang tagal nung Kaya na huwag mo na ako isama. Ang tagal namin nakabilad sa araw kahapon. So ano nga yung mga nangyayari kahapon? So nung nung Saturday pa lang kasi, naglilipat na kami ng gamit. So yun talaga yung first day namin sa bagong bahay. Yung June 1, yun talaga yung start ng lipat namin. So lahat ng gamit namin, the day before June 1, inayos na namin. So pinakita namin, papakita ko dito na pinagkakalas na namin yung double deck, pinagbaba. Kasi from second floor nung bahay sa dating address, binaba na namin lahat ng mga gamit sa sala para mas madali na namin siya ma-load sa truck at saka doon sa sasakyan namin. So ayan, nag-disassemble kami ng mga double deck, ng kama, niload na namin sa truck. Tapos yung truck naman, inarkela namin yon. Magkano yung truck natin? Nanasen Yaku Yun, Nanasen Yaku yan. So mga 7,000 plus, 7,000 para ma-arkela mo siya ng 24 hours. So, sakto lang yan para mailipat lahat ng gamit. Tsaka mura na siya compare dun sa ibang mga So, nag-rent kami sa 24 Japan Karaoke. Yun. And then, ang dami namin back and forth, pabalik-balik kami dun. Kasi ang dami naming gamit. And, ayun. So, binaba na namin sa bahay sa bagong address yung mga gamit namin. Sobrang dami at saka medyo malaki yung truck, hindi kakasya dun sa eskinita papasok dun sa aming bagong tinitirahan. Kaya kailangan pa naming buhatin papasok dun sa bahay mismo, hindi namin may pasok yung truck. Buti na lang meron din kaming bumili ako ng dalawang pushcart or yung daisha, tig almost 5,000 yen at very useful yun. So sa mga naghihikoshi, meron kayo dapat sariling pushcart or daisha. Pag-usapan din natin yung mga issues sa bahay. So pang second day namin yan kahapon. So isa-summarize lang namin yung mga nangyari sa bahay. So pagkalipat namin doon, syempre may mga normal lang naman na makakakita ka ng mga issues, di ba? So yung nakita namin yung mga issues, number 1 yung bidet. Importante sa amin yung bidet para na ma-massage. Hindi na sanay magtabo. So yung mga nasanay na kami gumamit ng bidet. So yung ang problema yung sa CR. So nung binuksan ko yung bidet, tumutuloy yung naglilik yung tubig. So bumabaha doon sa toilet, sa baba ng toilet seat. So kailangan ko linisin yun. So in-inform na namin yung Fudosan na yun yung isa sa mga issues. Pangalawa, nag-try kaming mag-set up ng washing machine. So yung washing machine, nung kinabit ko yung para sa gripo, kinabit ko yung hose papunta dun sa washing machine, tumutulo. Ayan. So although napagana naman namin yung washing machine namin, meron siyang dryer. Bumili kami ng washing machine na may dryer para hindi na kami mahirapang lumabas at magpa-dryer sa labas. Since napakahirap pumasok sa area namin, doon sa bago namin lilipatan, ang hirap papasok yung kotse. So yun na nga. So yun yung pangalawang issue, yung
may naglilik na tubig papunta doon sa hose na nakakabit sa gripo. So nilagyan ko na siya ng, anong tawag doon? Teflon. Pero ganoon pa rin, naglilik pa din siya. Pangatlo, yung meron kaming biniling dishwasher na machine. And kailangan kasing ikabit yun sa gripo din, doon sa faucet. So magpapatulong kami doon sa Fodosan, doon sa aming real estate na hapon para ipakabit yun. At yun, doon namin, kumaga, mas maganda kasi yung dishwasher na yun para doon sa mga hindi gustong maghugas ng mga pinggan at yun na lang gagamitin. Ayan. Ituturo ko kayo kapag may time kasi medyo busy pa kami ngayon. So ayun, pagdating naman namin sa bahay, naipasok na namin yung mga gamit, tinambak lang namin lahat doon. Mineasure naman namin yung tatami, yung area ng mga kwarto kasi lahat ng mga gamit doon, lahat pala ng mga flooring doon, halos yung 3 kwarto doon nakatatami. Ibig sabihin naka-Japanese style siya. Kasi yung bahay medyo luma, hindi medyo lumang bahay talaga siya, di ba? Kailan siya binild? 1960. 1960s pa yung binild yung bahay na yun. Pero malalaki yung cut ng bahay. So ang ginawa namin, ang plano namin is yung tatami kasi medyo nangangamoy kasi yung tatami. So ano yung ginawa natin para hindi mangamoy yung tatami? Dito ka kasi nakikita yung babae. Bumili kami Lakas ang boses. deodorizer. Bumili kami ng deodorizer at the same time bumili kami ng plywood. So yung plywood, ang ginawa muna namin. OB po. O yun, yung Kasi yun OSB. OSB pala. Yun yung pwedeng tapak. Pumunta kami sa Kynes at namili kami ng mga plywood doon para yun yung itatakip namin sa tatami. Kasi medyo nangangamoy talaga yung tatami. So, yan, mineasure namin yung tatami, sinukat namin siya. So, 6 feet, actually, yung kwarto namin is 12 feet by 8 feet, parang ganun siya kalaki. Hindi pa tayo yan, di ba? 0301 tayo, di ba? Okay, so hindi pa tayo yan. Anyway, so pumunta kami ng Kynes, bumili kami ng OSB board na plywood kasi yun yung pwedeng tapakan. Yun yung medyo makapal na type ng wood. So, tapos, ang maganda dun, first time lang din namin na magpakat ng wood sa Kynes. First time namin magpakat. Nasa apitan na daw si tita. Okay. Ayun. So, nagpakat kami ng wood para makita, ma-measure namin mabuti. May takip namin mabuti dun sa tatami. Ayan. So, ang ganda lang ng experience na yun. Kahit medyo mabigat, masakit sa katawan dahil ang bigat ng plywood eh. Pero yung pagkakat kasi, nasa 50 yan lang per cut. Ayan. So, kahit na magpakat ka ng mga maliliit na bagay, 50 yan pa din yun. Yan, so far, after that, nagpakat tayo, binalik namin yung mga kinat naming mga plywood, ipinasok na namin sa bahay, tapos nilatag na namin doon. Tapos, bumili kami so, sa ilalim ng tatami, sa ibabaw ng tatami, yung plywood. Tapos, sa ibabaw naman ng plywood is yung, anong tawag doon? Linoleum ba yun? Parang linoleum naman. So, yun yung para at least matakpan namin yung tatami. And doon namin ipapatong yung mga kama, yung mga gamit, yung mga kahit ano. So, yun. And yan, pakita ko sa inyo, medyo magulo pa rin bahay. Pero, at unti-unti nakapag-set up na kami. Since bago tayo sa neighborhood na to, kailangan nating mag-aisatsu kasi puro mga old Japanese yung mga nakatira dito. Yan, tapos magbibigay tayo ng omiyage. Yan, ganyan. Simpleng omiyage para dun sa mga kapitbahay natin na Japanese. So yung gagawin natin yung mga nakagawi ang style nila kasi yung mga matatanday nakatira dito sa area. So yun guys, nakipag-aisatsu na kami sa mga aisatsu, meaning nakipagkilala na kami sa mga neighborhood namin dito sa area na to kasi yun yung way, parang traditional way nila para kailangan bisitahin mo yung mga bahay, tapos nagbigay kami ng omiyage, which is parang small token para at least, diba, kailangan makilala rin nila kami. Baka kasi syempre, diba, maging rude ang dating nila sa amin or kami maging rude sa kanila, diba, yung isipin nila. So ayan, at least makita ninyo na kung dito kayo titira sa Japan, ganyan yung gagawin ninyo. So meron pa kami mga kapitbahay dito na hindi pa namin na-meet kasi medyo baka nasa work pa, hindi pa umuwi. So ayan, yan yung aming vicinity. Ayan yung aming car. Ito yung ating bahay, bagong tinitirahan. Ayan, medyo traditional house siya. Ayan, traditional old house. Traditional Japanese old Japanese house, guys. Ayan na.
bagong tinitirahan. Medyo nagustuhan ko siya kasi malawak yung kanyang malawak yung kanyang space. Yan, maraming may gusto ng space. Ayan guys. So let's go inside and I will show you the house. Pero medyo magulo pa.